Hello! Ayan. So, ako ulit ang inyo, Auntie Arlene. So, meron lang ako si-share sa inyo. Isang example na kung paano mag-gain ang trust ng ating mga amo. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, kasi kanina nung nasa novena ako, pasado alas 4, kasi may curfew ako guys hanggang 6 PM lang. Ngayon may tumawag sa akin unknown number. So hindi nakalagay yung number doon kasi ganun yung phone ko kasi pagka hindi naka-phone book, hindi ko nakikita talaga kung ano yung number na tumawag. Ngayon yung mami pala nung amo kong lalaki, tumawag siya, sabi niya sa akin kung may oras daw ako, kung may oras ako kanina, pwede ba akong pumunta doon sa kanila kasi marami siyang mga damit nung anak niya na babae kasi nag-asawa na yun, tas umano na umalis sa kanila. So yun, siguro nililigpit na niya, nililinis na niya. So yun, sabi niya sa akin kung gusto ko pumunta ako dun sa kanila, tapos mamili ako ng mga damit na gusto ko. So yun, natouch lang ako kasi instead na itapon na lang niya or ipamigay na lang niya sa iba or something, talagang tinawagan niya pa ako para kung gusto ko, kung may gusto ako na na damit, ganun. So natouch lang ako kasi helper lang naman ako, pero yun nga, sobrang laking yun sa akin. Kaso lang hanggang 6 lang kasi ako na dapat nasa labas. Ngayon, sabi ko sa kanya, gusto ko, kaya lang baka maano yung amo ko kasi nga hanggang 6 lang dapat nasa bahay na ako. Tapos sabi ko, okay lang ba kung next week na lang? Ay pupunta pala siya, mag-overseas din siya, magta-Taiwan din siya next week. Tapos sabi ko, hala, paano kaya yan? Kasi nga wala yung mga amo ko dito, nasa bakasyon. Kasi ganun dito karamihan yung mga pag holiday, nag-overseas yan sila. So, nasa bakasyon sila. So, ang nandito lang kasi sa bahay, pag wala sila yung mga bata at mga amo ko, yung mami ni ma'am. Yung mami ni ma'am, pag yun, Sabado-Linggo, talagang lumalabas yun. So, walang naiiwang tao kanina dito sa bahay. So, kailangan ko talagang bumalik. Kasi, may alaga kasi kaming rabbit. So, yung halaga namin rabbit, syempre gusto ko rin na umuwi ng on time kasi nga ang pinaka ko kasi is yung curfew na inainano sa akin. Yun guys, kahit wala pa yung amo natin o nandyan, pag sinabi na yun ang dapat na uwi mo or yun talaga ang uwi mo, whether nakatingin mo yan sila or wala, dapat kung yun yung sinabi nila, yun yung kasi katulad niyan, kung kinagat ko yung sinabi nung, although mami siya ng amo kong lalaki, mapafoul kasi yung gagawin ko na nasa labas pa rin ako during my curfew hours. So, ibig sabihin, parang baka mamaya mawalan sila ng tiwala sa akin. Ganito pala yung niya. Although, pwede naman ako magpaalam sa kanila, pero kasi ang ko din is, kasi ako na magpaalam pa sa kanila na alam ko naman na walang taong naiwan dito sa bahay, di ba yung ganun. Kaya hindi natin pwedeng yung magiging takbo ng utak nila. Although sobrang bait talaga ng mga amo ko, basta magpaalam ka lang sa kanila, papayag naman yan sila, may consideration. Yun nga lang, ako rin naman sa side ko, ko rin yung limitations ko kasi nga, kailangan ko rin umuwi talaga on time kasi nga may alaga kaming rabbit dito. Ang rabbit namin dito guys, magastos din. Nung na-hospital nga yan sila, malaki yung nailabas nilang pera, halos sahod ko na isang buwan. Kaya yun. Kaya kayo, pag nag-abroad kayo, expected nyo na minsan may mga aalagaan kayong aso, pusa, rabbit, or kung ano man. So yun, normal yun dito. Talaga yun dito. Parang kung hindi ka mahilig sa hayop, matutunan mo na magiging mahilig sa mga pets. Kasi karamihan dito may mga pets. So yun. Kaya, syempre, kung kinagat ko yun, di ba pumunta ako doon? Kasi syempre, hindi pagpunta ko kasi doon, mamimili pa ako. Tapos syempre, hindi naman yun, minutes lang yun, malay mo, kwentuhan pa or something. So yun ang iniisip ko na yung trust ng mga amo ko, ayoko na sirain na porque wala sila, uwi ako na medyo late kasi may pinuntahan ako. Kumbaga, labas na kasi sa ko yun, isa trabaho ko yung gano'n na yun. Kasi sabi ko next week kaso pumunta naman siya ibang bansa.
Tapos sabi na lang niya, sige pagbalik ko na lang, tapos kontakin na lang kita kung kailan pwede. Sabi niya ganun kasi ano nga, ayun, para makapili. Kaya na-touch din ako sa kanya na sobrang bait niya na instead, kasi syempre nililinis na niya siguro yung bahay, imbis na syempre itapon na niya or what, talagang pagbalik pa niya para pagpilian ko yung mga damit, di ba? So parang nakaka-touch lang na yun nga, na yung mabait sila na, di ba, hindi na ako bibili ng damit. So alam mo ba guys, karamihan ng mga damit ko, mga pamana lang ng amo ko. Yun, yung mga ginagamit ko paglabas, kaya hindi na ako bumibili. So yun, kaya maging thankful tayo. So yun, yung inaano ko is yung trust ng mga amo natin. So pag may curfew kayo, hanggat maaari, nandyan man or wala ang mga amo natin, sundin pa rin natin. So yun lang guys, na i-share ko lang. Bye bye.